Isang ina ang walang awang sumampal sa sarili niyang anak sa harap ng maraming tao dahil lang nakita niya itong namamasukan bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na kainan. Sa halip na unawain ang pinagdadaanan ng anak, mas inuna pa ng matanda ang sariling hiya at isinigaw na isang malaking kahihiyan ang kadugo niyang nawalan ng lahat. Masakit isipin na kung sino pa ang dapat na kanlungan natin, sila pa ang unang dudurog sa natitira nating dangal. Isang marahas na paghampas ng mga lumang damit ang dumapo sa kandungan ni Melissa. Kasabay nito ay ang matatalim na salita ng kanyang ina na si Doña Gloria na tila mga punyal na humihiwa sa malamig at mabigat na hangin ng kanilang madilim na sala. Namumula ang mukha ng matanda, nanginginig ang mga daliri habang nakaduro sa anak na nakayuko lamang sa isang sulok ng lumang sofa. Sa buong probinsya ng Batangas, ang pangalang Doña Gloria ay kilala sa pagiging palaban at mapagmataas. Ngunit ngayon ang pagmamataas na yon ay napalitan ng matinding pagkadismaya. Puno ng galit na inilabas ni Doña Gloria ang kanyang hinanakit. Sinasabing hindi niya malaman kung paano niya ihaharap ang sarili sa mga kapitbahay. Dati raw ay ipinagmamalaki niya si Melissa sa lahat ng kanyang mga kumare. Si Melissa ang kanyang tropeo, nagtapos bilang summa cum laude sa Universidad ng Pilipinas, naging isang tanyag na opisyal sa isang malaking kumpanya sa Maynila at nag-uuwi ng malaking sahod. Ngunit ngayon, tahasan niyang sinabi na ang kaharap niya ay isang malaking kahihiyan sa kanilang angkan. Pinuna ni Doña Gloria ang pisikal na anyo ng anak. Ipinamukha niya kung paanong ang dating balingkinitan at maayos na dalaga ay naging isang babaeng hinayaan ang sariling tumaba, may magulong buhok na tila hindi nasuklay ng ilang linggo at may mga matang walang bakas ng pangarap. Sinumbat ng matanda na hindi na siya makalabas upang maglaro ng mahjong dahil tuwing tinatanong siya tungkol sa tagumpay ng kanyang anak, wala siyang maisagot kundi kasinungalingan upang itago ang katotohanang umuwi itong talunan at walang trabaho. Walang lumabas na salita mula sa mga labi ni Melissa. Mahigpit lamang niyang hawak ang laylayan ng kanyang maluwag na pambahay. Ang dating matapang at matalinong babae ay tila naging isang anino na lamang. Sa loob-loob niya gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag kung paano siya unti-unting sinira ng kanyang dating boss sa Maynila. Ang araw-araw na pang-aabuso sa kanyang isipan, ang pagpapahiya sa harap ng maraming tao, at ang pagpaparamdam na wala siyang kwenta kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang lahat ng yun ay nagtulak sa kanya sa matinding depresyon na naging dahilan kung bakit pagkain ang naging takbuhan niya para makahanap ng panandaliang ginhawa. Ngunit alam niyang walang puwang ang kanyang paliwanag sa isang inang mas pinapahalagahan ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ng sariling dugo at laman. Upang matakasan ang nakakabinging panunumbat, dahan-dahang tumayo si Melissa. Kinuha niya ang isang manipis na payong at ang paborito niyang kupas na ecobag. Sa isang mahina at nanginginig na boses, nagpaalam siyang lalabas sandali upang bumili ng mga itlog sa palengke para sa kanilang hapunan. Isang malalim at mabigat na buntong hininga lamang ang isinagot ng kanyang ina bago ito tumalikod at padabog na pumasok sa kwarto, isang senyales ng kawalan ng pakialam. Madilim ang kalangitan ng hapong iyon at nagsisimula nang pumatak ang ambon. Naglakad si Melissa sa maputik na eskinita patungo sa palengke ng bayan. Bawat hakbang niya ay mabigat, tila hinihila ng lupa ang kanyang mga paa. Habang naglalakad, nararamdaman niya ang mga mapanuring mata ng mga nag-iinuman sa kanto at ang mga bulungan ng mga tindera. Pilit niyang itinago ang kanyang mukha sa ilalim ng payong pilit kinakalimutan ang kulturang kinagisnan kung saan ang pagbagsak ng isa ay nagiging masarap na pulutan ng nakararami. Nang makarating sa bilihan, bumili siya ng 1 dosenang itlog
Hawak ng mahigpit ang plastik, nag-umpisa siyang maglakad pabalik. Ngunit sa kalagitnaan ng kalsada, isang pamilyar at nakakapanindig balahibong alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang malamig na boses ng kanyang boss sa Maynila. Ang mga salitang nagsasabing isa siyang malaking pagkakamali at ang kanyang mga parangal ay walang kwenta sa totoong mundo. Parang isang lason na gumapang sa kanyang mga ugat. Ang alaalang iyon, nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Pilit niyang kinuyom ang kanyang kamao upang pigilan ang panginginig. Ngunit mas lalo itong lumakas at umakyat sa kanyang mga braso. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Isang mabigat na pagbagsak ang naganap nang mabitawan niya ang plastik na supot. Ang mga itlog ay tuluyang nawasak sa sementong nababalutan ng putik at tubig ulan. Humalo ang malinaw na puti at dilaw na bahagi ng itlog sa itim na dumi ng kalsada, tila sumisimbolo sa pagkasira ng kanyang sariling buhay. Hindi na nakayanan ni Melissa ang bigat ng kanyang dibdib. Lumuhod siya sa malamig at maputik na kalsada. Sinubukan niyang pulutin ang mga basag na balat ng itlog kahit wala na itong silbi, ang kanyang mga luha ay sumasabay sa pagpatak ng ulan. Patuloy sa panginginig ang kanyang mga balikat sa labis na paghikbi. May mga taong nagdaraan ngunit walang pumapansin sa kanya. Ang ilan ay umiiwas, ang iba ay nagbubulungan, iniiwan siyang mag-isa sa kanyang sariling pagkawasak. Maliban sa isang tao, sa tapat ng kalsada kung saan nakaluhod si Melissa may isang luma at usok-usok na kainan. Sa itaas nito ay may kupas na karatulang gawa sa kahoy na may nakasulat na lumihan ni Lola. Ang nagbabantay roon ay si Edwin, isang lalaking nasa gitnang gulang na nagmana ng maliit na negosyong yon. Kasalukuyan niyang pinupunasan ang mga lumang mesa habang malalim na iniisip ang 3 buwang utang niya sa upa ng pwesto. Wala siyang sapat na benta para sa araw na yon at ang banta ng pagpapaalis sa kanya ay parang isang patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang babaeng nakaluhod sa gitna ng ulan at putik. Hindi nag-atubili si Edwin. Binitiwan niya ang basahan hindi alintana. Kung mabasa man ang kanyang lumang damit at mabilis na tumawid sa kalsada, hindi siya nagsalita upang magtanong kung ano ang nangyari. Alam ni Edwin na minsan ang mga tanong ay mas nakakasakit kaysa nakakatulong. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ng babae. Gamit ang kanyang magaspang ngunit maiingat na kamay, dahan-dahan niyang kinuha ang mga basag na itlog mula sa nanginginig na mga daliri nito. Inilagay niya yon sa isang tabi at kumuha ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Nang iangat ni Melissa ang kanyang basang mukha upang tignan ang taong tumutulong sa kanya, natigilan si Edwin. Ang mga matang yon, kahit puno ng kalungkutan at napapalibutan ng maitim na marka dahil sa kakulangan sa tulog, ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Siya si Melissa, ang pinakamatalinong kaklase nila noong elementarya at high school. Ang babaeng pinapangarap ng buong bayan, ang henyong inaasahang magpapabago sa mundo. Ngayon, nakikita niyang basag na basag ito, tulad ng mga itlog na nakakalat sa kanilang harapan. Inalalayan ni Edwin si Melissa na tumayo. Ipinayong niya ang kanyang sariling katawan upang hindi masyadong mabasa ang dalaga. Tahimik niya itong inakay, patungo sa gilid ng kalsada, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga dumadaan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang bahagi ng kalye, may isang taong nagmamasid. Sa loob ng isang bago maliwanag at malamig na fast food restaurant na may malalaking salamin nakatayo si Richard. Siya ang nagmamay-ari ng gusaling iyon. Suot ang isang mamahaling polo, humihigop siya ng mainit na kape habang nakatingin sa labas. Nakita niya ang eksena. Nakilala niya agad ang 2 tao sa kabila ng kalsada. Si Melissa ang babaeng minsan niyang niligawan at inalayan ng lahat ng yaman
Ngunit tinanggihan siya dahil mas pinili nitong unahin ang pag-aaral at pangarap. At si Edwin, ang lalaking palagi niyang binubuli noon dahil sa pagiging mahina sa klase at walang ambisyon sa buhay. Isang mapangutyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Richard. Para sa kanya ito ang perpektong palabas, ang pinakamatalino at pinakabobo sa kanilang klase, parehong nilamon ng kahirapan at kabiguan. Nagsasama sa iisang putikan. Humigpit ang hawak ni Richard sa kanyang tasa, nakadarama ng matinding kasiyahan sa pagbagsak ng babaeng dumurog sa kanyang ego at naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyang tapakan ang maliit na lumihan ng kanyang dating kaklase. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan ng gabing iyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay walang awang pumapasok sa mga siwang ng lumang kahoy na dingding ng lumihan ni Lola. Sa loob ng maliit at madilim na kainan nakaupo si Edwin sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya. Nasa ibabaw ng kanyang mesa ang isang lukot at kupas na kwaderno. Dahan-dahan niyang inililipat ang mga pahina, tinititigan ang mga numerong nakasulat doon. 3 buwan na siyang walang bayad sa upa ng pwestong yon. Ang halaga ng kanyang utang ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kung hindi siya makakabayad sa lalong madaling panahon, tuluyan ng kukunin ng may-ari ang kaisa-isang alaalang naiwan sa kanya ng kanyang yumaong lola. Isang mahinang katok mula sa hamba ng pintuan ang bumasag sa malalim niyang pag-iisip. Nang iangat ni Edwin ang kanyang paningin, nakita niya ang isang figurang nakatayo sa labas ng pinto. Si Melissa. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang buong katawan at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng lugar na matataguan. Hindi na niya nakayanan ang patuloy na panunumbat at pagpapahiya ng kanyang ina sa loob ng kanilang bahay, kaya't pinili niyang tumakbo sa gitna ng unos kahit wala siyang tiyak na pupuntahan. Ang kanyang mga paa ay kusang nagdala sa kanya sa lumang lumihan kung saan siya tinulungan ng lalaki kaninang hapon. Agad na tumayo si Edwin, isinara ang kanyang kwaderno at mabilis na lumapit sa dalaga. Hindi siya nagtanong kung bakit ito naroon sa ganoong oras ng gabi. Kumuha siya ng isang malinis at tuyong tuwalya mula sa kabinet at inialalay ito sa mga balikat ni Melissa. Maingat niya itong iginiya patungo sa pinakasulok na mesa kung saan hindi gaanong inaabot ng lamig ng hangin. Matapos siguraduhing nakaupo ng maayos ang dalaga, nagtungo si Edwin sa kanyang maliit na kusina. Nagsimula siya ng maghiwa ng bawang sibuyas at maliliit na piraso ng atay ng baboy. Ibinuhos niya ang kaunting mantika sa isang lumang kawali. Nang uminit ito, inilagay niya ang mga sangkap at iginisa. Ang mabangong amoy ng lutuin ay unti-unting pumuno sa buong lugar, nagbibigay ng isang mainit at nakapapanatag na pakiramdam na tila yumayakap sa nanlalamig na katawan ni Melissa. Idinagdag ni Edwin ang malapot na sabaw, ang makapal na miki at nagbasag ng isang sariwang itlog upang palaputin ito. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Edwin sa mesa, dala ang isang malaking mangkok ng umuusok at mainit na espesyal na lomi. Ibinaba niya ito sa harap ni Melissa kasama ang isang malinis na kutsara at tinidor. Umupo siya sa tapat ng dalaga, tahimik na naghihintay. Tinitigan lamang ni Melissa ang pagkain. Ang init mula sa mangkok ay nagpapalabo sa kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Pilit niyang iniangat ang kanyang kanang kamay upang kunin ang kutsara. Ngunit nang mahawakan niya ang malamig na bakal, isang matinding kaba ang biglang bumalot sa kanyang dibdib. Bumalik sa kanyang isipan ang mga sandaling nasa loob siya ng isang malamig na opisina sa Maynila. Naalala niya ang mapanghusgang tingin ng kanyang dating boss, ang matatalas nitong salita na nagsasabing bawat hawakan niyang proyekto ay nauuwi sa pagkabigo. Ang trauma ng pang-aabuso sa kanyang kakayahan ay nag-iwan ng malalim na sugat
na nagpaparalisa sa kanyang sistema. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang kamay, sinusubukang isubo ang sabaw, ngunit nawalan siya ng lakas. Dumulas ang kutsara mula sa kanyang pagkakapit at bumagsak sa gilid ng mangkok, lumilikha ng isang matalim na ingay na umaling-awngaw sa tahimik na silid. Hindi na napigilan ni Melissa ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at nagsimulang humikbi. Ang kanyang mga balikat ay patuloy na umaangat at bumabagsak sa labis na pag-iyak. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang pagkadurog ng kanyang tiwala sa sarili, at ang takot na wala na siyang silbi sa mundong ito. Tahimik lamang na nakatingin si Edwin. Hindi niya pinigilan ang pag-iyak ng dalaga. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng bigat na matagal na nitong kinikimkim. Nang medyo kumalma ang paghikbi ni Melissa, dahan-dahang nagsalita si Edwin. Ang kanyang boses ay mababa, malumanay at puno ng pag-unawa. Pinaalala ni Edwin ang isang yugto sa kanilang nakaraan noong sila ay nasa ikalimang baitang pa lamang. Ikinuwento niya ang isang araw kung saan tinawag siya ng kanilang guro upang lutasin ang isang simpleng problema sa matematika sa harap ng pisara. Dahil sa kaba at kawalan ng husay sa pag-aaral, hindi siya nakasagot. Pinalibutan siya ng pangungutya ng buong klase. Ang lahat ay tumatawa, tinutokso siyang mahina ang ulo. Ngunit nang balikan niya ng tingin ang kanyang mga kaklase, nakita niya si Melissa. Sa gitna ng lahat ng nanlilibak sa kanya, si Melissa lamang ang kaisa-isang estudyante na hindi nagpakita ng ngiti ng panghahamak. Sa halip, tinignan siya nito nang may buong pag-unawa at paggalang. Sinabi ni Edwin na hindi niya kailanman nakalimutan ang araw na yon. Ipinaliwanag niyang ang kabutihang ipinakita ni Melissa ay naging isang liwanag na dala-dala niya hanggang sa paglaki. Idinagdag pa ni Edwin na hindi mahalaga ang mga parangal, ang taas ng pinag-aralan o ang kinita sa Maynila. Para sa kanya, si Melissa ay nananatiling ang mabuting taong nagbigay sa kanya ng dignidad ng panahong pinagtatawanan siya ng mundo. Sinabi niyang ang lumihang ito, kahit luma at sira-sira, ay laging bukas upang maging ligtas na kanlungan ng dalaga. Dahil sa mga salitang yun, muling bumagsak ang mga luha ni Melissa, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaluwagan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang buwan ng pag-iisa sa dilim, may isang taong nakakita sa kanyang halaga. Pinulot niya muli ang kutsara at kahit nanginginig pa rin ng kaunti ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang sinimulang higupin ang mainit na sabaw ng lomi. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya pagkatapos ng napakahabang panahon. Kinaumagahan, sumikat ang araw na nag-iwan ng basang kalsada at sariwang hangin. Kasalukuyang nagpupunas ng mga pinggan si Melissa sa likurang bahagi ng kusina. Nakiusap siya kay Edwin na hayaan siyang tumulong sa araw na yon bilang kapalit ng pagkain at matutuluyan ng nakaraang gabi, at upang may magawa ang kanyang isip kaysa isipin ang mga problema sa kanilang bahay. Habang abala si Melissa, isang malakas na pagbukas ng pinto sa harapan ang umagaw ng kanilang pansin. Isang matipunong lalaki na may makapal na kwintas na ginto ang pumasok. Isa siyang kinatawan ng may-ari ng lupa. Ang mukha nito ay madilim at puno ng awtoridad. Mabilis na lumapit si Edwin, nagpupunas ng kamay sa kanyang apron, nagpapakita ng labis na paggalang. Walang pag-aatubiling inilapag ng lalaki ang isang formal na sulat sa ibabaw ng mesa na lumikha ng isang mabigat na tunog. Sa isang mataas at nagbabantang boses, sinabi nitong yon na ang huling palugit na ibibigay sa kanya kapag hindi nabayaran ni Edwin ang 3 buwang utang sa upa, bago matapos ang linggo, puwersahan nilang ipapasara ang lumihan at ipapatapon ang lahat ng kagamitan nito sa kalsada. Nagmakaawa si Edwin. Ibinaba niya ang kanyang sarili, sinasabing humina lamang ang benta dahil sa sunod-sunod na ulan, at nangangakong gagawa siya ng paraan upang makahanap ng pera.
Ngunit walang awang tinabig ng lalaki ang kamay ni Edwin, nagbababalang wala na silang pakialam sa mga dahilan nito bago tuluyang lumabas ng pwesto. Mula sa siwang ng kusina, tahimik na nasaksihan ni Melissa ang lahat. Nakita niya kung paano bumagsak ang mga balikat ng lalaking nagbigay sa kanya ng kanlungan kagabi. Nakita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Edwin habang walang magawang nakatingin sa sulat ng pagpapaalis. Dahan-dahang naglakad si Melissa papalapit sa counter kung saan nakabukas ang lukot na kwaderno ni Edwin. Tinitigan niya ang pahina kung saan nakasulat ang mga gastusin ang presyo ng mga sangkap at ang maliit na kita ng tindahan araw-araw. Pinunasan ni Melissa ang natitirang basa sa kanyang mga kamay. Habang sinusuri niya ang bawat numero, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting nabuhay sa kanyang dibdib. Ang utak ng isang dating pinarangalan at matagumpay na opisyal na matagal na panahong ibinaon sa takot at depresyon ay nagsimulang gumana muli. Naisip niyang kung paanong isinalba siya ni Edwin mula sa lamig at kalungkutan kagabi. Panahon na upang siya naman ang tumulong dito. Ang laban ni Edwin ay laban na rin niya at hindi siya makakapayag na ang tanging lugar na tumanggap sa kanya ay tuluyang mawala ng walang kalaban-laban. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw sa kalangitan ng Batangas, abala na si Melissa sa loob ng kusina ng lumihan ni Lola. Nakatali ng maayos ang kanyang buhok at nakasuot siya ng isang malinis at malaking apron na ipinahiram sa kanya ni Edwin. Tahimik siyang naglilinis ng mga lumang mesa at nag-aayos ng mga upuang yari sa kahoy. Nang dumating si Edwin mula sa palengke, dala ang mga sariwang sangkap para sa lomi. Natigilan siya sa kanyang nakita. Ang palaging magulong kusina ay naging maaliwalas, ang mga sangkap ay nakahiwalay ng maayos at ang mga kaldero ay nakasalansan ayon sa laki. Dahan-dahang inilapag ni Edwin ang mga supot sa ibabaw ng mesa. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagtataka. Nilapitan niya si Melissa at tinanong kung bakit ito nagpapagod, gayong maaari naman itong magpahinga at manatiling nakaupo. Sinabi ni Edwin na hindi niya kailangang gawin iyon dahil bisita niya ito. At bukod pa rito, batid niyang galing ang dalaga sa isang mataas na posisyon at hindi sanay sa mga gawaing ganoon. Ngumiti ng bahagya si Melissa. Kahit may bakas pa rin ng puyat sa kanyang mga mata, makikita ang isang maliit na kislap ng determinasyon doon. Sinabi niyang ang paghahanap ng gagawin ang tanging paraan upang hindi siya kainin ng buhay ng kanyang sariling isipan. Kapag siya ay nakaupo lamang, naririnig niya ang mga mapanirang salita ng kanyang ina at ang mapanghusgang boses ng kanyang dating boss. Ang paghuhugas ng pinggan, ang paglilinis, at ang pagtulong sa lumihan ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at pakiramdam na mayroon siyang silbi. Idinagdag din niyang ito ang kanyang simpleng paraan upang magpasalamat sa mainit na lumi at sa ligtas na kanlungang ibinigay ni Edwin nang gabing siya ay walang mapuntahan. Ngunit hindi lamang paglilinis ang ginawa ni Melissa. Sa mga sumunod na araw habang nasa loob siya ng maliit na kusina, tahimik at matamang inoobserbahan niya ang bawat galaw ni Edwin. Gamit ang kanyang isipan na sanay sa pagsusuri ng negosyo sa Maynila, napansin niyang napakaraming nasasayang na sangkap araw-araw. Madalas, kapag walang masyadong mamimili, natitira ang sabaw at nalulugi si Edwin sa mga sirang gulay at atay. Napansin din niya na kapag dumadami ang nag-o-order, nang sabay-sabay naguguluhan si Edwin sa paghahanda dahil hindi maayos ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga gamit sa pagluluto. Isang hapon pagkatapos ng oras ng tanghalian, kung kailan wala nang masyadong tao, umupo si Melissa sa tabi ng counter. Kinuha niya ang lukot na kwaderno ni Edwin at isang ballpen. Sinimulan niyang isulat ang isang bagong sistema ng pamamahala. Nang makita ito ni Edwin, lumapit siya at tinignan ang mga ginuhit na chart
at numero ng dalaga. Ipinaliwanag ni Melissa ng mahinahon na upang makaipon ng sapat na pambayad sa upa sa loob ng 1 linggo, kailangan nilang baguhin ang paraan ng pagbebenta. Iminungkahi niya ang paggawa ng combo lomi espesyal kung saan isasama ang libreng inumin at pandesal sa isang set upang mas madaling maakit ang mga estudyante at trabahador na naghahanap ng murang tanghalian. Tinuruan din niya si Edwin kung paano ayusin ang preparasyon ng mga sangkap ng mas maaga upang mapabilis ang pagluluto at paano sukatin ng tama ang sabaw upang walang matira at masira. Namangha si Edwin sa husay ng paliwanag ni Melissa. Bagaman hindi siya nakatapos ng mataas na pag-aaral, madali niyang naintindihan ang mga ipinupunto nito. Unti-unti nilang ipinatupad ang mga pagbabago. Sa loob lamang ng 3 araw, naging mas mabilis ang serbisyo at nakita nilang dahan-dahang dumadami ang kanilang mga customer. Nawala ang mga nasasayang na pagkain at nakakita sila ng kaunting pag-asa sa mga numerong na isusulat sa kwaderno. Ngunit ang muling pagbuhay sa maliit na negosyong yon ay hindi nakatakas sa mga matang mapanuri sa kabilang kalsada. Kinabukasan pumasok ang pinakamainit na bahagi ng araw. Punong-puno ng mga kumakaing estudyante at tricycle driver ang lumihan ni Edwin. Kasalukuyang naguhugas ng mga baso at mangkok si Melissa sa isang maliit na lababo. Nakita mula sa labas. Pawis na pawis siya, ngunit may mababakas na payapang ngingiti sa kanyang mga labi. Isang malakas na pagtulak sa pintuan ng lumihan ang nagpatigil sa lahat. Pumasok si Richard, ang may-ari ng tanyag at mamahaling fast food restaurant sa tapat. Suot niya ang isang plansadong polo, kumikinang na relo, at may daladalang isang baso ng malamig na kape mula sa sarili niyang tindahan. Ang kanyang pagpasok ay tila isang pag-anunsyo ng kapangyarihan sa isang lugar na para sa mga mahihirap. Dumiretso siya sa may counter kung saan nakatayo si Melissa, bit-bit ang isang basang mangkok. Sa isang boses na sadyang inilakas upang marinig ng lahat ng naroon, nagsimula siyang magsalita ng puno ng pagkutya. Tinawag niya ang atensyon ng mga tao, sinasabing isang malaking karangalan para sa isang maruming kainan na ang naghuhugas ng kanilang mga pinggan ay isang summa cum laude mula sa kilalang universidad. Mapang-asar niyang idinagdag na ito pala ang bagsak ng mga henyong pinipiling maging mapagmataas, isang hamak na tagahugas sa isang negosyong malapit ng magsara dahil sa pagkabaon sa utang. Hindi sumagot si Melissa. Mahigpit niyang hinawakan ang basang mangkok, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang iniiwas ang kanyang paningin at bumalik sa paghuhugas, umaasang aalis na lamang ang lalaki. Ngunit hindi pa tapos si Richard. Nilapitan niya ng tuluyan si Melissa. Itinapat niya ang kanyang mukha sa dalaga at binanggit ang nakaraan. Ibinalik niya ang alaalang minsang inalok niya ito ng kasal at magandang buhay, ngunit mas pinili nitong sundin ang pangarap. Tinanong niya si Melissa kung nasaan na ang mga pangarap na yon, kung nakakatulong ba ito sa pagtanggal ng mantika sa kaldero. Pagkatapos ay dahan-dahan sinasadya at walang pakialam na inihilig niya ang baso ng kanyang malamig na kape hanggang sa tumapon ang lahat ng laman nito sa sahig na kakatapos lamang linisin ni Melissa. Nang tumilapon ang kape, umaling-awngaw ang isang malakas at matalim na utos mula kay Richard. Pinagsabihan niya si Melissa na kumuha ng basahan at linisin ang kanyang ibinuhos dahil para roon naman ito nababagay. Ang mga costumer sa paligid ay natahimik, walang naglakas loob na makialam. Bago pa man makagalaw si Melissa isang braso, ang mabilis na humawi sa kanya patungo sa likuran. Mula sa kusina, lumabas si Edwin. Puno ng pawis ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya kay Richard Kinwelyuhan. Ito nang mahigpit gamit ang magkabilang kamay at pwersahan itong itinulak palayo kay Melissa hanggang sa bumangga ang likod nito sa isang bakanteng mesa. Natahimik ang buong lumihan. Hindi makapaniwala si Richard
na ang lalaking dati niyang tinatawag na pinakabobo at palagi niyang inaasar ay may tapang nasaktan siya. Namula ang mukha ni Richard sa matinding gulat at inis. Sinusubukang alisin ang mahigpit na pagkakahawak ni Edwin sa kanyang mamahaling damit. Sa isang boses na puno ng diin, galit at babala, sinabi ni Edwin na hindi siya makakapayag na bastusin ang sinuman sa loob ng kanyang tindahan. Ipinamukha niya kay Richard na maaaring mayaman ito at mataas ang pinag-aralan, ngunit wala itong karapatang mang-apak ng dignidad ng isang taong nagtatrabaho ng marangal. Sa huli, itinulak ni Edwin si Richard patungo sa pintuan at mariing iniutos na huwag na itong babalik doon kailanman. Dahil sa pagkahiya sa harap ng maraming tao, mabilis na inayos ni Richard ang kanyang nagusot na damit. Puno ng galit at pamumula sa muka, binalaan niya si Edwin. Sinabi niyang titiyakin niyang hindi aabuti ng linggo ay ipapasara niya ang lumihan at magmamakaawa sa kanya ang dalawa sa gitna ng kalsada. Matapos iyon, mabilis siyang naglakad palabas. Naiwan ang katahimikan sa buong lugar. Nang makalabas si Richard, humarap si Edwin sa mga customer at humingi ng paumanhin sa abala. Mabilis siyang kumuha ng basahan at siya na mismo ang naglinis ng tumapong kape sa sahig. Tahimik na umiyak si Melissa sa isang sulok. Nakikita kung paano pinrotektahan ng isang simpleng tao ang natitira niyang dangal. Kinabukasan ng hapon, kumalat sa buong bayan ang balita. Dahil sa kaguluhang nangyari at sa pagsigaw ni Richard sa pagkakakilanlan ni Melissa, narating ng tsismis ang bawat sulok ng palengke. Ang balita na ang ipinagmamalaking henyo ng bayan ay isa na lamang tagahugas ng pinggan at tagalinis ng sahig sa isang malapit ng maluging lumihan ay tuluyang umabot sa pandinig ni Doña Gloria. At sa sandaling iyon, alam ni Melissa na ang pinakamalaking unos sa kanyang buhay ay paparating pa lamang. Maaliwalas ang kalangitan ng sumunod na araw, ngunit taliwas ito sa mabigat na hanging bumabalot sa buong bayan ng Batangas. Dahil sa nangyaring sagupaan sa pagitan nina Edwin at Richard kahapon, mabilis na gumapang ang balita sa bawat kanto palengke at umpukan ng mga tsismosa. Ang pinakasentro ng usapan, ang dating ipinagmamalaking henyo ng bayan na si Melissa, ang dalagang pinag-aral sa Maynila at naging isang malaking boss, ay namamasukan na lamang bilang isang tagahugas ng maruruming pinggan sa malapit ng maluging lumihan ni Lola. Sa loob ng lumihan, patuloy ang pagdagsa ng mga customer dahil sa bagong combo lumi espesyal na inisip ni Melissa. Pawisan ngunit nakangiti si Melissa habang nagliligpit ng mga pinagkainan sa isang mahabang mesa. Kahit pagod ang kanyang katawan, mayroong kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Dito pakiramdam niya ay ligtas siya. Walang humuhusga sa kanyang kakayahan at ang bawat ngiti ng mga customer na nabubusog ay nagbibigay ng halaga sa kanyang presensya. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Isang marahas na pagtulak sa lumang pintuan ng lumihan ang nagpatigil sa pag-uusap ng lahat ng naroon. Bumukas ito ng napakalakas at ang kahoy na balangkas nito ay matinding tumama sa sementong dingding. Nakatayo sa bungad ng pintuan si Doña Gloria. Nakasuot siya ng kanyang magarang damit na yari sa sutla at paboritong perlas na kwintas na madalas niyang gamitin kapag dumadalo sa mga pagpupulong ng mga kababaihan sa munisipyo. Subalit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kagandahan o kagalakan. Namumula ang kanyang pisngi hanggang sa kanyang leeg sa matinding galit. Ang kanyang mga mata na nanlilisik at naghahanap ay tila mga patalim na handang sumugat sa sino mang humarang sa kanyang daraanan. Natahimik ang buong kainan. Huminto sa paghigop ng sabaw ang mga tricycle driver. Napatingin ang mga estudyante. Maging si Edwin na naghihiwa ng sibuyas sa likod ng counter ay napatigil at naramdaman ang mabilis na pag-usbong ng tensyon sa paligid. Nakita ni Doña Gloria ang kanyang anak. Naglakad siya ng mabilis patungo sa kinaroroonan ni Melissa ang kanyang mga takong
ay lumilikha ng mabibigat na yabag sa sahig. Walang pakialam ang matanda sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang kanyang nasirang reputasyon. Tumayo lamang si Melissa, hawak ang isang mataas na salansan ng mga maruruming plastik at porselanang plato. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod nang makita ang hitsura ng ina. Sa isang boses na nanginginig sa galit at pagkasuklam, binasag ni Doña Gloria ang katahimikan. Sinabi niyang, kaya pala hindi siya makalabas ng bahay ngayong umaga nang hindi pinagtatawanan ng mga kapitbahay. Kaya pala bawat madaanan niya sa palengke ay nagbubulungan. Nalaman niyang ang anak na pinag-aralan niya sa pinakamahal na unibersidad at ipinagmalaki sa buong angkan ay isa na lamang utusan sa isang maruming tindahan. Pilit na ibinuka ni Melissa ang kanyang mga labi upang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga nakasaksing costumer. Hindi na hinintay ni Doña Gloria ang anumang sagot. Walang pag-aatubili pa ba lang niyang hinawi ang mga platong hawak ni Melissa. Bumagsak ang lahat ng iyon sa sementadong sahig. Ang mga porselanang mangkok ay nagkadurog-durog habang ang mga plastik na plato ay tumalsik sa iba't ibang direksyon kasabay ng natirang sabaw ng lomi na kumalat sa paanan ni Melissa. Bago pa man makagalaw o makaiwas si Melissa, mabilis na itinaas ni Doña Gloria ang kanyang kanang kamay. Isang mabigat at masakit na sampal ang buong lakas na dumapos sa pisngi ni Melissa. Ang lakas ng pagtama ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng tahimik na kainan. Napabaling ang mukha ng dalaga sa gilid dahil sa puwersa ng pananakit at agad na namula ang kanyang balat kung saan tumama ang palad ng kanyang ina. Napasigaw ang ilang mga babaeng costumer sa gulat habang ang iba ay napatayo mula sa kanilang mga upuan. Nagsimulang magsalita si Doña Gloria nang napakalakas, halos pasigaw. Walang pakialam kung marinig man ng buong barangay. Ipinamukha niya kay Melissa kung gaano kalaki ang utang na loob nito sa kanya. Ibinigay niya ang lahat, iginapang ang pag-aaral nito upang magkaroon sila ng dangal. Ngunit ang isinukli lamang nito ay kahihiyan. Itinuro ni Doña Gloria ang maruming apron na suot ng anak at marahas itong hinablot hanggang sa maputid ang tali nito sa likuran. Ibinato niya ang apron sa mukha ni Melissa kasabay ng pagsabing isa itong walang kwentang anak na sumira sa pangalan ng kanilang pamilya. Tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata ni Melissa. Nakayuko lamang siya, hinahayaang tanggapin ang bawat masasakit na salita. Pakiramdam niya ay muli siyang ibinalik sa madilim na kwarto sa Maynila, kung saan palagi siyang sinasabihang walang halaga. Bago pa man, muling maitaas ni Doña Gloria ang kanyang kamay upang magbigay ng isa pang sampal, isang malapad at matipunong katawan ang pumagitna sa kanila. Mula sa kusina, mabilis na tumakbo si Edwin at itinapon ang hawak niyang sandok. Hinarang niya ang kanyang sarili sa pagitan ng mag-ina, ginagamit ang kanyang likuran upang takpan si Melissa mula sa nag-aapoy na paningin ng matanda. Sa isang magalang ngunit napakatigas na tono, sinabihan ni Edwin si Doña Gloria na tumigil na. Ipinunto niya na nirerespeto niya ang matanda bilang ina ni Melissa, ngunit hindi siya makakapayag na may manakit at magpahiya sa sinuman sa loob ng kanyang tindahan. Tiningnan siya ni Doña Gloria mula ulo hanggang paa. Ang mga labi ay nakangiwi sa labis na pandidiri. Puno ng pagmamaliit nitong sinabi na wala siyang karapatang makialam. Tinawag niyang isang hamak na tindero ng lomi, si Edwin, isang taong baon sa utang at walang kinabukasan, at iginiit na wala itong kapangyarihang turuan siya kung paano disiplinahin ang kanyang sariling dugo at laman. Hindi natinag si Edwin. Tinitigan niya ng diretso ang matanda sa mga mata. Ipinaliwanag niyang sa labas ng pintuang yon, maaari nitong gawin kung ano ang gusto nito. Ngunit sa loob ng kanyang lumihan empleyado,
at pamilya niya ang turing kay Melissa. Mariin niyang idinagdag na hindi niya hahayaang may dumurog muli sa babaeng sinusubukan ng buuin ang sarili. Matapos iyon itinuro ni Edwin ang nakabukas na pintuan at magalang na pinalabas ang matanda. Nanginig sa labis na galit si Doña Gloria. Ang pagpapalayas sa kanya ng isang taong itinuturing niyang mababa sa lipunan ay isang matinding sampal sa kanyang pagkatao. Binalingan niya si Melissa na patuloy na umiiyak sa likod ni Edwin. Sa huling pagkakataon, nag-iwan ng isang malamig at malupit na babala si Doña Gloria. Sinabi niya na kung pipiliin ni Melissa na manatili sa putikan kasama ang mga talunan, huwag na itong babalik sa kanilang pamamahay. Tuluyan na niyang itinatakwil ang dalaga at wala na itong inang babalikan. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon, tinalikuran niya ang dalawa at nagmamartsa palabas ng lumihan, iniiwan ang isang nakakabinging katahimikan na sinira lamang ng pagpatak ng ulan sa bubong. Nang makalabas na ang matanda, hindi na nakayanan ni Melissa ang bigat ng lahat. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa basang sahig. Wala na siyang pakialam kung mabasa man siya ng tumapong sabaw o masugatan ng mga basag na porselana sa paligid. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at humagulhol ng buong lakas. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng pait, ng pangungulila at ng katotohanang tuluyan na siyang itinakwil ng kaisa-isang taong inaasahan niyang uunawa sa kanya. Lumuhod si Edwin sa tabi niya. Hindi niya inalintana ang dumi sa sahig. Tahimik niyang inilagay ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Melissa. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Edwin dahil alam niyang walang anumang pag-alo ang makapaghihilom sa sugat na iniwan ng isang ina. Sa halip, nanatili lamang siya roon, sinasamahan ng dalaga sa gitna ng kanyang pagkawasak, nangangakong hindi niya ito iiwan sa laban na ito. Nang magsara ang lumihan ni Lola, para sa gabing iyon, isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang sarado na karatula ay nakasabit na sa pintuan at ang mga ilaw sa labas ay pinatay na. Tanging ang mahinang liwanag mula sa kusina ang nagbibigay buhay sa madilim na espasyo. Ang sahig na kanina'y puno ng basag na porselana at sabaw ng lomi ay malinis na, ngunit ang bakas ng kahihiyan at sakit ay tila nananatili pa rin sa hangin. Umupo si Melissa sa isang maliit na upuan sa pinakasulok na bahagi ng kainan. Nakayuko lamang siya, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili na tila sinusubukang protektahan ang durog niyang damdamin. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Edwin. Pinunasan niya ang isang malinis na baso, dahan-dahan, paulit-ulit na parabang ang simpleng gawaing iyon ay nakakatulong upang maibsan ang tensyon sa paligid. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa kusina at ang paminsan-minsang pagdaan ng tricycle sa labas ng kalsada. Sa wakas, binasag ni Edwin ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mababa, mahinahon at puno ng pag-iingat. Inilapag niya ang baso sa ibabaw ng mesa at itinulak ito ng marahan papalapit kay Melissa. "Tubig," sabi niya. "Uminom ka muna." Ang simpleng alok na yon ang naging susi upang bumukas ang pintuan ng matagal nang nakakulong na mga emosyon ni Melissa. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mapupula at namamaga sa pag-iyak. Sa isang nanginginig na tinig, nagsimula siyang magsalita. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Hindi na niya itinago ang mga detalye. Ibinahagi niya kung paano sa loob ng 2 taon sa Maynila, ang kanyang buhay ay naging isang impyerno sa kamay ng kanyang dating boss. Ang bawat araw ay isang laban para sa kanyang katinuan. Ang bawat umaga
ay sasalubungin ng takot at kaba. Inilarawan niya ang isang partikular na pangyayari na dumurog sa kanyang kaluluwa. Isang malaking proyekto ang ipinagkatiwala sa kanya. Gabi at araw niya itong pinagtrabahuhan, halos hindi na umuwi sa kanyang apartment upang siguraduhing perpekto ang lahat. Ngunit sa araw ng presentasyon, sa harap ng board of directors, ang kanyang boss ang tumayo sa entablado at inangkin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At nang magkaroon ng maliit na pagkakamali, sa datos ipinasa sa kanya ang lahat ng sisi. Sa gitna ng malaking meeting room, ipinahiya siya ng husto. Tinawag siyang probinsyana na akala mo kung sinong magaling isang taong pinalaki lamang ng mga parangal, ngunit walang aktwal na silbi sa tunay na mundo. Ang mga salitang iyon na binitiwan sa harap ng mga taong nire-respeto niya ay tumusok ng malalim sa kanyang puso. Mula noon ang bawat galaw niya sa opisina ay binabantayan. Bawat email ay sinusuri. Bawat desisyon ay kinukwestiyon. Hanggang sa dumating ang puntong siya na mismo ang nagsimulang magduda sa kanyang sariling kakayahan. Ang tiwala sa sarili na pinagyaman niya sa loob ng maraming taon ng pagsisikap sa pag-aaral ay unti-unting gumuho. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Melissa habang nagsasalita. Nanginginig ang kanyang mga labi habang ipinagtatapat niya kung paano naging takbuhan niya ang pagkain. Gabi-gabi pag-uwi niya sa kanyang madilim at walang taong apartment o order siya ng napakaraming pagkain. Habang kumakain, panandali ang nawawala ang sakit. Ang bawat subo ay isang pagtakas, isang paraan upang punan ang malaking butas na iniwan ng pang-aabuso sa kanyang dibdib. Hindi niya namalaya na ang katawan na dati niyang ipinagmamalaki ay unti-unti nang nagbabago, nababalutan ng taba na nagsisilbing panangga niya mula sa masakit na katotohanan. Tahimik lamang na nakinig si Edwin. Walang bakas ng paghusga sa kanyang mga mata. Nakikita niya ang lalim ng sugat na dinadala ng babaeng kaharap niya. Habang nagpapatuloy sa pagkukwento si Melissa, dahan-dahang iniabot ni Edwin ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang hinawakan ng malamig at nanginginig na kamay ng dalaga. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa araw-araw na pagtatrabaho sa kusina, ngunit puno ito ng init at katiyakan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Melissa. Isang paraan ng pagsasabing naiintindihan niya ang lahat at hindi ito nag-iisa. Hindi mahalaga kung ano ka noon sa Maynila o kung ano ang tingin nila sa'yo. Bulong ni Edwin ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi rin mahalaga ang sasabihin ng nanay mo o ng buong bayan. Dito sa lumihan ko pamilya ka. Dito may halaga ka. Ito ang bahay mo. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpag-unaw sa natitirang pader na bumabalot sa puso ni Melissa. Humagulol siya ng malakas, hindi na dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa ginhawang dulot ng pagtanggap. Matapos ang mahabang pag-iyak, dahan-dahang tumayo si Melissa. Naglakad siya patungo sa maliit na banyo sa likuran ng kusina. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng matagal ang babaeng nakikita niya ang magulo at tuyot na buhok. Ang bilugang mukha, ang mga matang pagod sa pagluha. Nakita niya ang babaeng nagtago sa likod ng pagkain, sa likod ng maluluwag na damit at sa likod ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang kislap ng dating matapang na mandirigma. Biglang bumalik si Melissa sa kusina. Kinuha niya ang isang luma at medyo kinakalawang na gunting na ginagamit ni Edwin sa paggupit ng mga dahon ng sibuyas. Bumalik siya sa harap ng salamin. Walang pag-aalinlangan itinaas niya ang gunting. Isang malutong na tunog ang nilikha ng talim habang pinuputol nito ang makapal at mahabang buhok na matagal nang naging simbolo ng kanyang kapabayaan. Sunod-sunod na bumagsak sa sahig ang mga hibla ng kanyang nakaraan. Bawat gupit ay isang paglaya. Bawat lagas na buhok ay isang bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Nang matapos siya ang kanyang buhok,
ay maikli na umaabot na lamang hanggang sa kanyang mga balikat. Hindi ito pantay-pantay, hindi perpekto, ngunit malaya na ang kanyang mukha. Malaya na ang kanyang mga mata. Tumingin siya muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mapupulang mata pa rin, ngunit wala na ang bakas ng kawalan ng pag-asa. Sa halip na palitan ito ng isang bagong liwanag, isang apoy, ng determinasyon na nagsasabing tapos na ang pagtatago. Panahon na upang harapin ang mundo, hindi bilang ang henyong inaasahan ng lahat, kundi bilang si Melissa, ang babaeng nasaktan, bumagsak ngunit dahan-dahang bumabangon muli. Dahil sa mga pagbabagong ipinatupad ni Melissa ang lumihan ni Lola, ay tila muling isinilang mula sa abo. Ang dating tahimik at halos walang taong kainan ay naging sentro ng usapan at paboritong tambayan sa buong palengke. Tuwing umaga, bago pa man magbukas, mayroon ng mga tricycle driver na nag-aabang para sa mainit na lomi at kapeng barako. Pagsapit ng tanghali, dagsaan naman ang mga estudyante at mga manggagawa. Mula sa mga kalapit na gusali, sabik na sabik sa kanilang combo lomi espesyal. Si Melissa, na dati isang anino lamang na nagtatago sa likod ng lababo, ay isa ng pamilyar na mukha sa counter. Ang kanyang maikling buhok ay palaging malinis na nakatali at ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng kumpiyansa habang kumukuha ng mga order. Ang dating bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang bagong sigla. Si Edwin naman, na dati laging balisa, ay puno na ngayon ng enerhiya. Ang kanyang tawa ay madalas nang marinig habang abala sa pagluluto. Ang kanilang pagsasama ay parang isang perpektong sayaw. Sa isang tingin pa lamang ay alam na nila ang kailangang gawin ng isa't isa. Ang maliit na kahon ng pera sa counter ay palaging puno at gabi-gabi habang binibilang nila ang kanilang kita, isang maliit na ngangiti ng pag-asa ang palaging gumuguhit sa kanilang mga labi. Ngunit ang bawat sinag ng pag-asa ay may kaakibat na anino. Sa kabilang kalsada, sa loob ng kanyang malamig at modernong fast food restaurant, pinagmamasdan ni Richard ang lahat. Ang kanyang mga mata ay makitid puno ng inggit at galit. Bawat tawa na naririnig niya mula sa maliit na lumihan ay parang isang insulto sa kanya. Ang bawat customer na pumipili sa mainit na lumi kaysa sa kanyang mamahaling burger ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Lalo na ngayong ang dahilan ng lahat ng ito ay ang babaeng minsan nang tumanggi sa kanya. "Boss, medyo matumal po tayo ngayon kumpara kahapon," sabi ng isa niyang empleyado, nanginginig ang boses sa takot. Isang matalim na tingin lamang ang isinagot ni Richard. "Nakikita ko." Mariin niyang sabi, "Gawin mo ang trabaho mo." Sa galit kinuha ni Richard ang kanyang mamahaling telepono. Nagdial siya ng isang numero. Nang sumagot ang nasa kabilang linya ang kanyang boses, ay naging malamig at puno ng awtoridad. "Mang Tomas," bungad niya, "panahon na para pag-usapan natin ang isang mas magandang negosyo para sa pwesto mo." Kinabukasan ng hapon, habang abala sina Edwin at Melissa sa paglilingkod sa mga huling customer, isang matandang lalaki na may suot na salamin at kupas na polo ang pumasok sa lumihan. Siya si Mang Tomas, ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kainan. Nahihiya at umiiwas ng tingin si Mang Tomas habang papalapit sa counter. Alam ni Edwin na hindi maganda ang sadya nito. Inilapag ng matanda ang isang bagong kasulatan sa ibabaw ng mesa. Sa isang mahinang boses, ipinaliwanag ni Mang Tomas ang sitwasyon. Mayroon daw isang bagong negosyante na interesadong upahan ang pwesto sa mas mataas na halaga. Ngunit dahil may kontrata pa sila ni Edwin, bibigyan niya ito ng huling pagkakataon. Kailangan niyang bayaran ng buo ang lahat ng kanyang utang na 3 buwan, kasama ang interes, sa loob lamang ng 1 linggo. Kung hindi mapipilitan siyang kanselahin ang kanilang kontrata at paalisin sila. Gumuho ang mundo ni Edwin.
Ang halagang binanggit ni Mang Tomas ay napakalaki, imposibleng maipon sa loob lamang ng 7 araw kahit pamalakas ang kanilang benta. Nagmakaawa siya, ipinakita ang kwaderno kung saan nakalista ang kanilang dumaraming kita at nangakong babayaran niya ang lahat basta bigyan lamang siya ng sapat na panahon. Ngunit umiling lamang si Mang Tomas, sinasabing napagdesisyonan na niya at mabilis na tumalikod at umalis, tila ayaw nang makipagtalo pa. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Melissa sa labas ng lumihan, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumabas si Richard. Suot niya ang isang mapagmataas na ngiti. Narinig ko ang balita. Panimula niya, ang kanyang tono ay puno ng pang-aasar. Kawawa naman kayo. Mukhang kailangan ninyo ng tulong. Hindi sumagot si Melissa. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Lumapit si Richard. Amoy na amoy ang kanyang mamahaling pabango, isang malaking kaibahan sa amoy ng ginisa at sabaw ng lumi na nakadikit sa damit ni Melissa. Tignan mo ang sarili mo, sabi niya, tinitignan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Dating nakaupo sa isang malamig na opisina, ngayon amoy sibuyas na. Ito ba talaga ang pinili mong buhay? Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Richard ang isang tsekeng nakapangalan kay Melissa. May alok ako sa'yo. Patuloy niya. Iwanan mo na ang bobong yan at ang basurang ito. Magtrabaho ka para sa akin. Gagawin kitang simpleng cashier. Hindi ito kasing taas ng dati mong posisyon, pero mas desente naman kaysa sa paghuhugas ng pinggan. Iniabot niya ang tseke. Advance, pambili mo ng mga bagong damit. Ang alok na yon ay hindi isang tulong, kundi isang matinding insulto. Ito ay isang paraan upang durugin ang natitirang dignidad ni Melissa. Huminto sa pagwawalis si Melissa. Dahan-dahan siyang humarap kay Richard. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang takot. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ng lalaki. Tinitigan niya ito saglit. At pagkatapos, sa harap mismo ni Richard, walang sabi-sabing, nilukot niya ang tseke hanggang sa maging isang maliit na bola ng papel. Buong lakas niya itong ibinato sa dibdib ng lalaki. Mas gugustuhin kong magutom sa isang lugar na may dignidad. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay matatag at puno ng diin kaysa maging alipin sa palasyo ng kayabangan mo. Natigilan si Richard. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Muli tinanggihan siya. Muli nasaktan ang kanyang ego. Magbabayad ka dito. Sigaw niya. Titiyakin kong pagsisisihan mo ito. Padabog siyang pumasok sa kanyang kotse at mabilis itong pinaharurot, paalis, nag-iwan ng makapal na usok sa hangin. Pagpasok ni Melissa sa loob ng lumihan, nakita niya si Edwin na nakaupo nakatingin sa kawalan. Malalim ang iniisip kung saan kukuha ng napakalaking pera. Umupo si Melissa sa tapat niya, handang sabihin na magkasama nilang haharapin ang problemang ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang balita mula sa maliit at lumang telebisyon sa sulok ang umagaw ng kanilang pansin. Huling-huling balita. Sabi ng news anchor, ang kanyang boses ay seryoso. Isang malakas na bagyo na pinangalanang Bagyong Gemma ang namataan sa silangang bahagi ng bansa. Inaasahang tatama ito ng direkta sa rehiyon ng Timog Katagalugan sa loob ng 2 araw. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at paghandaan ang posibleng malawakang pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian. Nagkatinginan sina Edwin at Melissa. Ang kanilang mukha na kanina'y puno lamang ng pag-aalala dahil sa utang ay napalitan ngayon ng isang mas malalim at mas matinding takot. Ang problema nila sa pera ay biglang naging maliit kumpara sa paparating na hagupit ng kalikasan. Hindi lamang ang kanilang kabuhayan ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kanilang mga buhay. Ang babala ng paparating na bagyo ay tila isang hatol na kamatayan para sa maliit na lumihan ni Lola. Sa loob ng 2 araw bago ang inaasahang pagtama,
ni Bagyong Gemma ang kalangitan sa Batangas ay unti-unting nagbago ng kulay. Mula sa maliwanag na asul ito ay naging kulay abo pagkatapos ay naging isang madilim at mabigat na kumot na tila lalamunin ng buong bayan. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, nagdadala ng kakaibang lamig at ng ugong na nagbabadya ng panganib. Sa palengke abala ang lahat. Ang mga tindera ay nagmamadaling iligpit ang kanilang mga paninda. Ang mga may-ari ng bahay ay nagpapako ng mga tabla sa kanilang mga bintana at nagtatali ng mga yero sa kanilang mga bubong. Ang buong komunidad ay kumikilos naghahanda para sa hagupit ng kalikasan. Sa loob ng lumihan, ang pakiramdam ay mas mabigat. Alam ni na Edwin at Melissa na bawat oras na lumilipas ay isang oras na nababawas sa kanilang huling 7 araw na palugit. Sinubukan nilang magbenta hanggat kaya umaasang makakaipon kahit kaunti para sa kanilang bayarin. Ngunit mas inuuna ng mga tao ang pag-iimbak ng mga delata at kandila kaysa sa pagkain ng lomi. Nang dumating ang araw ng bagyo, ang buong mundo ay tila nag-unaw. Isang malakas at nakabibinging sipol ng hangin ang unang senyales. Pagkatapos ay bumuhos ang ulan. Hindi isang ordinaryong pag-ulan, kundi isang walang tigil na paghagupit na tila mga batong bumabagsak sa kanilang yero na bubong. Ang ugong ng hangin ay lumakas ng lumakas, tila isang halimaw na sumisigaw sa labas pilit na pinapasok ang bawat siwang ng kanilang lumang pwesto. Ang ilaw sa loob ng lumihan ay nagsimulang aandap-andap. Bago tuluyang namatay, iniiwan silang dalawa sa dilim na sinisira lamang ng liwanag mula sa kanilang mga kandila. Sa labas, ang tubig mula sa baradong kanal ay mabilis na umakyat. Pumasok ito sa ilalim ng pintuan, dahan-dahang ginagawang isang maliit na ilog ang sahig ng kanilang kainan. Ang mga upuan ay inilagay nila sa ibabaw ng mga mesa upang hindi mabasa. Ang kanilang mga paa ay nakababad na sa malamig at maruming tubig. Tumagal ang walang tigil na pag-ulan at pag-ihip ng hangin ng buong gabi. Ang bawat malakas na kulog ay nagpapayanig sa buong istruktura ng lumihan at ang bawat kidlat ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag na nagpapakita ng bagsik ng mundo sa labas. Walang natulog sa kanila. Magkatabing nakaupo sina Edwin at Melissa sa ibabaw ng counter, nakikinig sa galit ng kalikasan, tahimik na nagdarasal na sana'y matapos na ang lahat. Kinabukasan humina ang hangin, ngunit nagpatuloy ang pag-ulan. Nang sumilip sila sa labas, isang malungkot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang buong palengke ay lubog sa baha. Ang mga kalsada ay hindi na madaanan. Ang tulay na nagdudugtong sa kanilang bayan sa mga karatig lugar ay gumuho. Ang lahat ng linya ng komunikasyon at transportasyon ay naputol. Alam ni Melissa ang ibig sabihin nito. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit walang signal. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga dating kontak sa Maynila at sa ibang probinsya mga supplier na maaaring magdala ng mga sangkap. Ginamit niya ang lahat ng kanyang galing sa pakikipag-usap at negosasyon, ngunit iisa lamang ang sagot na natanggap niya mula sa iilang nakausap niya. Sa pamamagitan ng mahinang koneksyon, imposible. Walang paraan upang makarating ang anumang delivery truck sa kanilang lugar. Ubos na ang kanilang imbak na Mickey. Ang natitirang mga itlog ay iilan na lamang. Ang kanilang mga gulay ay nagsisimula ng mabulok dahil sa baha. 3 araw na lamang ang natitira bago ang huling araw ng palugit na ibinigay ni Mang Tomas at wala na silang maibenta. Ang pag-asa na kanilang inipon sa mga nakaraang araw ay tuluyang naagnas tinangay ng rumaragas ang baha. Ang isipan ni Melissa na dati kayang lutasin ang anumang problema sa negosyo ay wala nang magawa sa harap ng isang kalamidad. Si Edwin naman ay nakaupo lamang sa isang sulok, nakatingin sa putikang tubig sa loob ng kanyang lumihan. Ang mukha ay blangko, ang mga mata ay walang buhay.
Sa kalagitnaan ng hapon, habang patuloy pa rin ang pag-ulan, isang figura ang kanilang natanaw na dahan-dahang lumulusong sa baha, papalapit sa kanilang pwesto. Si Mang Tomas. Dala-dala ng matanda ang dalawang bata niyang tauhan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Tumigil sila sa tapat ng pintuan, ng kanilang mga binti ay nakalubog sa tubig hanggang tuhod. Edwin, sabi ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay mabigat, pilit na nilalakasan upang madaig ang tunog ng ulan. Pasensya na, ngunit kailangan ninyo nang umalis. Ang utos ay utos. Hindi makapaniwala si Edwin. Mang Tomas, nakikita niyo naman ang sitwasyon. Nagmamakaawa niyang sabi, bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Hayaan niyo lang humupa ang baha. Umiling ang matanda. Hindi na maaari, iho. Kailangan na naming simulan ang paglilinis at pag-aayos para sa bagong uupa. Bago pa man makasagot si Edwin, sinanyasan na ni Mang Tomas ang kanyang mga tauhan. Pumasok ang mga ito sa lumihan. Walang sabi-sabing, sinimulan nilang buhahatin ang mga mesa at upuan. Si Edwin ay pilit na humaharang, nakikiusap na huwag ituloy, ngunit tinulak lamang siya ng marahan ng mga lalaki. Sunod-sunod na ibinato ng mga tauhan ang mga kagamitan sa labas. Isang mabigat na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang isang lumang kahoy na mesa sa basang semento ng beranda. Sinundan ito ng mga plastik na upuan ng mga walang lamang kaldero at ng maliit na estanteng pinaglalagyan nila ng mga baso. Ang bawat bagay na bumabagsak ay parang isang suntok sa puso ni Edwin. Ang mga alaalang iniwan ng kanyang lola ay isa-isang winawasak sa kanyang harapan. Si Melissa ay nakatayo lamang sa gilid, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, ngunit alam niyang wala itong patutunguhan. Nang halos wala ng laman ang loob ng lumihan, tumalikod na si Mang Tomas at ang kanyang mga tauhan. Iniiwan sina Edwin at Melissa sa gitna ng kanilang winasak na pangarap. Napaluhod si Edwin sa putikang tubig sa loob ng kanyang walang lamang kainan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa matinding pagod at kabiguan. Tumingin siya sa mga nagkalat nilang gamit sa labas, basang-basa ng ulan. Tapos na ang lahat. Talo na sila. Tama na. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Suko na ako. Kinabukasan ng umaga, huminto ang ulan. Ang natira na lamang ay isang maputlang sikat ng araw na sumisinag sa isang mundong puno ng putik at wasak na mga bagay. Tahimik na tumayo si Edwin. Kumuha siya ng isang lumang karton at isang makapal na panulat. Ang kanyang mga kamay ay mabigat habang isinusulat niya ang dalawang salita, permanenteng sarado. Hawak ang karatula. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan, handa nang isabit ang simbolo ng kanyang tuluyang pagsuko. Ngunit bago pa man niya maipako ito sa kahoy, isang malinaw at nag-iisang tunog ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang mahinang katok sa pintuan. Nakatayo si Edwin sa bungad ng kanyang wasak at walang lamang lumihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa karatulang nagsasabing permanenteng sarado. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niya itong itataas upang isabit sa pinto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagsuko. Ang bawat paghinga niya ay puno ng kabiguan. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man dumikit ang karton sa kahoy, isang mahinang katok ang narinig niya mula mismo sa pintuang kanyang haharangan. Nag-alinlangan si Edwin. Sinong kakatok sa isang lugar na halata namang sarado na at napapalibutan ng putik at nagkalat na mga gamit? Muli isa pang katok, mas malakas kaysa sa nauna. Dahan-dahan niyang ibinaba ang karatula at binuksan ang pinto. Sa labas nakatayo si Aling Nena, isang matandang babae na naglalabada para sa mga kapitbahay. Ang kanyang mukha ay puno ng kunot. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang kanang kamay, may dala siyang isang maliit na bayong. Edwin, iho,
sabi ng matanda sa isang mahinang boses. Narinig ko ang nangyari. Pasensya ka na. Wala akong gaanong maitutulong pero heto. Iniabot niya ang bayong. Sa loob nito mayroong kalahating kilong harina at isang maliit na supot ng asukal. Galing sa munti kong ipon. Gumawa ka ng kahit anong makakain ninyo ni Melissa. Hindi nakapagsalita si Edwin. Nakatitig lamang siya sa alok ng matanda. Si Aling Nena, na halos walang-wala sa buhay na minsan ay pinautang niya ng isang mangkok ng lumi dahil nagugutom ang kanyang apo, ay narito ngayon ibinibigay ang kakarampot na mayroon siya. Bago pa man makabawi si Edwin sa kanyang pagkabigla, isa pang figura ang lumapit. Si Mang Cardo, isang tricycle driver na palaging tumatambay sa lumihan tuwing umaga para sa mainit na kape. Boss Edwin, sabi nito, kinakamot ang kanyang ulo. Nabalitaan ko rin, nakakainis ang ginawa nila sa inyo. Mula sa likod niya, inilabas niya ang isang tray ng itlog. 20 piraso lang, to galing sa mga alaga kong manok sa likod bahay. Sana makatulong kahit paano. Sunod-sunod na ang pagdating. Isang grupo ng mga estudyanteng palaging kumakain ng combo lomi espesyal ang dumating dala-dala ang mga dilata at ilang pakete ng instant noodles na kanilang pinag-ambagan mula sa kanilang mga baon. Isang kargador mula sa palengke na minsan ay binigyan ni Edwin ng libreng tubig. Nang makita niyang pagod na pagod ito, ang nag-abot ng 1 kilong bigas. Ang may-ari ng katabing tindahan ng gulay na dati kakompetensya niya sa mga customer ay nagdala ng isang basket ng mga sariwang sibuyas at bawang. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang munting alay, ngunit ang bawat alay ay may kasamang kwento. Isang kwento ng kabutihang loob na minsan ay ipinakita sa kanila ni Edwin. Ang babaeng binigyan niya ng diskwento dahil kulang ang pambayad. Ang batang binigyan niya ng libreng sabaw dahil umuulan. Ang lalaking pinayagan niyang umupo sa loob ng lumihan upang magpatila ng ulan kahit wala itong in-order. Lahat sila ang mga simpleng taong minsan ay natulungan at napakitaan ng malasakit ni Edwin sa mga paraang hindi niya na marahil naaalala, ay narito ngayon ibinabalik ang kabutihang yun sa kanya sa panahong siya naman ang nangangailangan. Ito ang diwa ng bayanihan, ang hindi nakasulat na batas ng pagtutulungan sa isang komunidad na Pilipino kung saan ang problema ng isa ay nagiging problema ng lahat. Nakatayo lamang si Edwin sa gitna ng lahat, hawak pa rin ang karatulang nagsasabi ng kanyang pagsuko. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila nawalan na ng bigat. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata at dahan-dahang pumatak sa kanyang magaspang na pisngi. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng matinding pasasalamat at pagkamulat. Sa buong buhay niya itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang simpleng tao lamang, isang bobo na walang narating. Ngunit sa sandaling iyon sa harap ng mga taong ito, naintindihan niya, ang tunay na yaman pala ay hindi nasusukat sa pera o sa talino, kundi sa dami ng buhay na naantig mo sa iyong simpleng paraan. Mula sa loob lumabas si Melissa. Nakita niya ang eksena sa labas, ang dagsaan ng mga taong may dalang tulong, ang mga ngiti ng pakikiramay, at si Edwin na umiiyak sa gitna ng lahat. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sa Maynila ang tagumpay ay labanan ng bawat isa para sa sarili. Ngunit dito sa maliit na bayang ito, ang tagumpay ay itinatayo ng sama-sama. Lumapit siya kay Edwin at dahan-dahang kinuha ang karatula mula sa kanyang mga kamay. Walang sabi-sabi, pinunit niya ito sa 2, pagkatapos ay sa 4 hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Itinapon niya ang mga piraso sa putikang lupa. Humarap siya sa mga taong nagtipon. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay narinig ng buong komunidad, matatag, malinaw at puno ng bagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simula niya.
Hindi po namin ito makakalimutan. Pagkatapos lumingon siya kay Edwin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi pa tayo tapos, Edwin. Hindi pa tayo susuko. Tumingin siya sa mga nagkalat na mesa at upuan sa labas basang-basa ng ulan. Ang lumihan ay hindi lamang itong gusali. Sabi niya itinuturo ang walang lamang pwesto. Ang lumihan ay tayo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong lakas sa lahat. Ang mga tricycle driver ay nagsimulang magbuhat ng mga mesa pabalik sa loob. Ang mga kababaihan ay kumuha ng mga basahan at timba upang linisin ang putik sa sahig. Ang mga kalalakihan ay kumuha ng martilyo at pako upang ayusin ang mga nasirang bahagi ng dingding. Sa gitna ng kalamidad, ang lumihan ni Lola ay muling nabuhay. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa puso ng isang komunidad na nagkakaisa. Ginawa nilang isang pansamantalang community kitchen ang lumihan. Ang lahat ng donasyon, harina, itlog, bigas, gulay ay pinagsama-sama. Si Edwin ang nagluto sa isang malaking kaldero na ipinahiram ng isang kapitbahay. Si Melissa ang nangasiwa sa pamamahagi. Ang dating kainan na nagbebenta ng lomi ay naging isang lugar ng pag-asa, nagpapakain sa mga biktima ng bagyo, nagbibigay ng mainit na sabaw sa mga nanlalamig, at nag-aalok ng kanlungan sa mga nawalan. Sa isang sulok tahimik na nagmamasid si Melissa, nakita niya si Edwin pawisan ngunit nakangiti habang naghahain ng pagkain sa isang mahabang pila ng mga tao. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na hindi kailanman naituro sa kanya ng mga libro sa unibersidad. Ang pinakamalaking tagumpay pala sa buhay ay hindi ang pag-angat ng sarili, kundi ang kakayahang maging dahilan upang bumangon ang iba. Ang kwento ng isang maliit na lumihan na bumangon mula sa trahedya sa pamamagitan ng pagtutulungan ng buong komunidad ay mas mabilis kumalat kaysa sa tubig baha. Nagsimula ito sa isang simpleng Facebook post ng isang estudyante na kumuha ng litrato ng mahabang pila ng mga taong nabibigyan ng libreng mainit na lugaw at lomi sa labas ng lomihan ni Lola. Isinama niya sa post ang maikling kwento kung paano ang mga kapwa biktima ng bagyo ang siya mismong nagbigay ng mga sangkap upang muling makapagluto ang kainan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang post ay naging viral. Libo-libong tao ang nag-share nito. Mula sa mga taga Batangas, umabot ito sa mga taga Maynila at di nagtagal sa mga OFW sa iba't pa ibang panig ng mundo. Ang kwento ng bayanihan sa gitna ng kalamidad ay umantig sa puso ng maraming Pilipino. Naging simbolo ito ng pag-asa at katatagan. Hindi nagtagal na pansin ito ng media. Isang araw, isang van mula sa isang malaking TV network ang huminto sa tapat ng lumihan. Bumaba ang isang kilalang reporter kasama ang kanyang mga cameraman. Nais nilang itampok sa kanilang programa ang nakatutuwang kwento ng komunidad. Kinapanayam nila si Edwin na sa unay nahihiya at hindi alam ang sasabihin. Kinapanayam din nila si Aling Nena, si Mang Cardo at ang iba pang mga kapitbahay na unang nagbigay ng tulong. At syempre kinapanayam nila si Melissa. Sa harap ng kamera, walang bakas ng kaba sa kanyang mukha. Malinaw at matatag niyang ikinuwento ang lahat, ngunit hindi niya binigyang diin ang kanyang sariling mga problema. Sa halip, itinuon niya ang pansin sa kabutihan ni Edwin at sa hindi matatawarang pagkakaisa ng kanilang komunidad. Ang kanyang talino at galing sa pagsasalita na dati ginagamit niya sa mga board meeting ay ginamit niya ngayon upang bigyang pugay ang mga simpleng taong nagpakita ng pambihirang kabayanihan. Ang resulta ay isang napakagandang special report na ipinalabas sa pambansang telebisyon. Milyon-milyong tao ang nakapanood. Ang lumihan ni Lola ay hindi na lamang isang simpleng kainan. Naging isang inspirasyon ito. At kasabay ng kasikatan ay dumating ang tulong. Bumuhos ang mga donasyon mula sa iba't ibang organisasyon at pribadong individual.
Ang maliit na lumihan ay napuno ng mga sako-sakong bigas, kahon-kahong noodles at libo-libong delata. Ngunit higit sa lahat dumating ang tulong pinansyal, isang mayamang negosyanteng Batanggenyo na nakabase sa Amerika na naantig sa kwento ang nagpadala ng sapat na halaga hindi lamang para bayaran ang lahat ng utang ni Edwin, kundi para na rin bilhin ang lupang kinatitirikan ng lumihan mula kay Mang Tomas. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang pinoproblema ay nawala. Si Edwin, na dati isang hamak na mangungutang, ay isa na ngayong ganap na may-ari ng kanyang sariling lupa at negosyo. Ang balita ng kanilang biglaang tagumpay ay muling kumalat sa buong bayan. At kasama ng balitang ito, isang pamilyar na bisita ang muling nagpakita. Isang hapon, habang abala sina Edwin at Melissa sa pag-oorganisa ng mga donasyon, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito si Doña Gloria. Ngunit ang Doña Gloria na dumating ngayon ay ibang-iba sa babaeng nanampal at nagwala ilang linggo na ang nakalipas. Nakasuot siya ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki na para bang siya ang dahilan ng lahat ng tagumpay na natamo ng anak. Dala-dala niya ang isang basket ng mga prutas, isang alay ng pakikipagkasundo. Melissa, anak ko, malambing niyang sabi na para bang walang nangyaring masama. Napanood kita sa TV, napakagaling mo, ipinagmamalaki kita. Lumapit siya upang yakapin si Melissa, ngunit dahan-dahang umatras ang dalaga, naglalagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi natinag si Doña Gloria. Nagpatuloy siya sa kanyang matatamis na salita. Halika na anak, umuwi ka na sa bahay. Tapos na ang paglalaro mo sa putikang ito. Ngayong sikat ka na ulit at kilala ng buong Pilipinas, hindi na babagay sa iyo ang lugar na ito. Panahon na para bumalik ka sa dati mong buhay. Haharapin natin ang mundo ng magkasama. Ang alok ay isang anyaya pabalik sa isang buhay na puno ng pagkukunwari isang buhay kung saan ang halaga ng isang tao ay nakabatay sa sasabihin ng iba. Tinitigan ni Melissa ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang takot. Wala na ring galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako naglalaro, Nay. Mahinahon niyang sagot at hindi na po ako babalik. Natigilan si Doña Gloria. Anong ibig mong sabihin? Dito na nagsimula ang isang mahaba at matatag na pananalita mula kay Melissa. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Noong panahong kailangan ko kayo, sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Noong panahong durog na durog ako at naghahanap ng isang ina na yayakap sa akin, ang tanging ibinigay niyo sa akin ay panunumbat at kahihiyan. Itinuring na niyo akong isang mantsa sa pangalan ng pamilya dahil lang sa hindi ko na kayang panindigan ang imahe ng isang perpektong anak. Itinuro niya ang kanyang paligid. Ang simpleng lumihan ang mga sako ng bigas, si Edwin, na tahimik na nakikinig sa isang tabi. Dito, patuloy niya, dito sa lugar na tinatawag ninyong putikan, dito ko po nahanap ang tunay na pamilya. Dito ako tinanggap ng walang paghuhusga. Dito ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa diploma ko o sa laman ng bank account ko. Dito masaya ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Doa Gloria, ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi, kundi ng pagkabigo at galit. Wala kang utang na loob. Sigaw niya. Matapos lahat ng sakripisyo ko, para sa'yo ito ang isusukli mo sa'kin. Umiling si Melissa. Isang huling malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang utang na loob ay hindi lisensya para tapakan ang pagkatao ng isang tao, Nay. Mahal ko po kayo bilang ina ko, pero hindi ko nahahayaang diktahan ng inyong mga takot at pagpapahalaga sa sasabihin ng iba ang buhay ko. Naglakad si Melissa patungo sa isang balde ng malamig at malinis na tubig na ginagamit nila sa paglilinis. Dahan-dahan niya itong binuhat. Anong gagawin mo?
Tanong ng kanyang ina, may bahid ng kaba sa boses. Naglakad si Melissa pabalik sa harap ni Doña Gloria. Itong tubig na ito, sabi niya, ay simbolo ng lahat ng luhang ipinaiyak niyo sa akin. At sa isang mabilis, ngunit kontroladong kilos, dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman ng balde sa paanan ng kanyang ina. Hindi niya ito binasa ng buo, ngunit sapat lamang upang mabasa ang laylayan ng mamahaling bestida nito at ang mga eleganteng sapatos. Ito ay hindi isang akto ng karahasan, kundi isang simbolikong paghuhugas ng kamay. Tapos na po ako sa pagiging tropeo ninyo, mariin niyang sabi. Malaya na ako. Gulat na gulat at basang-basa ang sapatos, walang nagawa si Doa Gloria, kundi mapangangang tumitig sa kanyang anak. Ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang dating takot na anino, kundi isang ganap na estranghero, isang estrangherong may sariling paninindigan. Puno ng kahihiyan at pagkatalo, tumalikod si Doña Gloria at padabog na naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, iniiwan ang basket ng prutas sa putikang lupa. Sa di kalayuan sa kabilang kalsada, nakatayo si Richard sa labas ng kanyang halos walang taong fast food restaurant. Nasaksihan niya ang lahat. Nakita niya ang pagtataboy ni Melissa sa sarili nitong ina. Nakita niya ang tapang na hindi niya kailanman nakita sa babae noon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi inggit o galit kundi isang uri ng paghanga at isang malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Ang lumang lumihan ni Lola ay tila naging isang makulay na paru-paro na lumabas mula sa kanyang pugad. Ang mga dingding na dati kupas at puno ng siwang ay napinturahan na ng sariwang kulay ng berde at dilaw. Ang bubong ay naayos na at ang mga mesa at upuan ay napalitan na ng mas bago at matibay. Ang dating simpleng pwesto ay naging isang kaakit-akit na kainan, ngunit nananatili pa rin ang init at pagiging malugod nito. Ang pangalan sa karatula ay pinalitan na rin, lumihan ni Lola at ni Edwin. Dahil sa tulong ng mga donasyon at sa patuloy na pagdagsa ng mga customer, ang lumihan ay naging mas matatag kaysa kailanman. Maraming tao ang dumarayo mula pa sa ibang bayan upang matikman ang lumi na sinasabing may kwento tumangang pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago isang bagay, ang nanatili ang ngiti ni Edwin at ang maayos na pamamahala ni Melissa. Ang mga lumang kawali ay patuloy na umuusok at ang bawat mangkok ng lumi ay may kalaki pa ring pagmamahal at pag-asa. Sa kabilang kalsada, ang dating maliwanag at makulay na fast food restaurant ni Richard ay tila unti-unting namatay. Ang mga ilaw nito ay madilim na. Ang mga salamin nito ay nababalutan na ng alikabok. Ang dating mahabang pila ng mga customer ay wala na dahil sa mga chismis tungkol sa kanyang pagiging mapanira at sa kanyang masamang ugali. At dahil na rin sa pagbangon ng lumihan ni Lola, tuluyan siyang nilayuan ng mga tao. Ang kanyang pwesto ay unti-unting nalugi hanggang sa tuluyan itong nagdeklara ng pagkalugi. Ang mga utang niya sa bangko ay nagtambak. Ang kanyang mga empleyado ay umalis. Isang hapon sa araw na tuluyan ng isasara ang fast food restaurant ni Richard, tahimik siyang umupo sa loob ng kanyang kainan na wala ng laman. Ang tanging maririnig ay ang sipol ng hangin sa mga sirang bintana. Ang kanyang mamahaling polo ay lukot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkatalo. Sa wakas, ang lalaking buong buhay niya'y nagnanais na mangibabaw ay tuluyang bumagsak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung ano ang gagawin. Ang lahat ng pinagyaman niya sa loob ng maraming taon ay nawala sa isang iglap. Sa wakas, nagpasya si Richard. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, kahit alam niyang wala na itong silbi, at naglakad palabas. Dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada, papalapit sa lumihan ni Lola at ni Edwin. Ang ingay ng tawa at usapan sa loob ay tila sumasalubong sa kanya.
Nakita niya si Edwin pawisan ngunit masaya habang naghahalo ng lomi sa isang malaking kaldero. Nakita niya si Melissa nakangiti habang kinukuha ang order ng isang matandang babae. Ang mga tanawin na yon ay sumasakit sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi inggit ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang kapayapaan. Pumasok si Richard sa lumihan. Natahimik ang lahat. Ang mga tao ay nagkatinginan bakas ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Walang bakas ng pagmamataas sa kanyang anyo. Naglakad siya patungo sa counter. Isang mangkok ng lomi. Sabi niya kay Edwin, ang kanyang boses ay mahina. Halos pabulong. Kahit anong lomi. Tinitigan ni Edwin si Richard. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang pagkatalo sa kanyang tindig. Hindi siya nagsalita. Sa halip tahimik siyang pumunta sa kusina at naghanda ng isang mangkok ng lomi. Ito ang combo lomi espesyal na inisip ni Melissa. Nang ilapag ang mangkok sa harap niya, tinitigan lamang ni Richard ang umuusok na sabaw. Ang amoy ng lomi na dati kanyang kinaiinisan ay ngayon ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahan sinimulan niyang higupin ang sabaw. Ang bawat subo ay tila naguhugas ng kanyang kaluluwa. Talo ako. Bulong niya hindi sa sinuman, kundi sa kanyang sarili. Talo ako, Edwin. Naglakad papalapit si Edwin. Hindi niya hinusgahan ang lalaki. Naupo siya sa tapat ni Richard. Hindi ka talo, Richard. Sabi ni Edwin sa isang malumanay na boses. Ang negosyo ay ganyan. May nananalo, may natatalo. Umiling si Richard. Hindi ko pinag-uusapan ang negosyo, Edwin. Ang pinag-uusapan ko, ang paraan ng pamumuhay. Ang pinag-uusapan ko, ang paraan ng pagiging tao. Tinitigan niya si Edwin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Buong buhay ko akala ko ang pinakamalakas ay ang may pinakamaraming pera, ang may pinakamataas na pinag-aralan. Akala ko, ang pagiging mahina mo, ang siyang dahilan kung bakit ka palaging talunan. Ngayon nakita ko, ang kabutihan mo, ang pagmamalasakit mo, ang siyang pinakamalakas na sandata. Hindi ko yan kayang talunin. Sa sandaling iyon, walang galit, walang inggit. Tanging ang dalawang lalaki ang dating magkaaway ay nagkakaunawaan. Walang sinabing kahit ano si Edwin. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng piniritong itlog mula sa isa pang plato at inilagay sa mangkok ni Richard. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Nakangiti ng malungkot si Richard. Matapos iyon, inubos niya ang kanyang lomi. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Tahimik siyang tumayo, naglagay ng pera sa counter at naglakad palabas, walang anumang masasamang salita. Lumipas ang mga linggo. Ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga bundok ng Batangas. Ang orange na kulay ng papalubog na araw ay sumasalamin sa malinis na sahig ng lumihan ni Lola at ni Edwin. Halos wala ng costumer, tanging ang dalawa na lamang ang naiwan sa loob. Abala si Melissa sa pag-aayos ng mga upuan. Ang kanyang maikling buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Si Edwin naman ay nasa likod ng counter, kinukumpleto ang mga papeles para sa kanilang bagong rehistradong negosyo. Ang liwanag mula sa bumbilya ay nagbibigay ng isang mainit at dilaw na kulay sa kanilang mukha. Nang matapos si Edwin sa kanyang ginagawa, kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa ilalim ng counter. Ang kanyang mga kamay ay medyo nanginginig. Lumapit siya kay Melissa, ang kanyang mukha ay medyo namumula. Melissa, panimula niya, ang kanyang boses ay mahina at medyo nabubulol. Hindi ako kasing talino mo. Hindi ako marunong gumamit ng magagandang salita. Pero may gusto akong sabihin. Tiningnan siya ni Melissa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit may ngiti. Inilabas ni Edwin ang laman ng kahon, ngunit sa halip na isang singsing ang lumabas, ay isang maliit na puting sibuyas. Nagulat si Melissa. Pagkatapos
ay napangiti siya. Pagkatapos ay napahagik-hik. Ang kanyang tawa ay malinaw at puno ng kaligayahan. Napamura si Edwin sa sarili. Ay pasensya na mali pala. Nagmamadali niyang ibinalik ang sibuyas sa kahon at muling kinapa ang ilalim ng counter. Sa pagkakataong ito, nakuha niya na ang tamang kahon, isang maliit itim na velvet na kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay kumikinang ang isang simpleng singsing na may maliit na perlas. Melissa, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas at mas matatag ngayon. Hindi ko kaya ang lumihan kung wala ka. Hindi ko kaya ang buhay ko kung wala ka. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Gusto kong maging asawa ka. Tumingin si Melissa sa singsing. Pagkatapos ay tumingin siya kay Edwin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay mga luha ng matinding kaligayahan. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa sa sarili ay naglaho na. Sa harap niya ay isang lalaking simple, hindi matalino sa paraan ng mundo, ngunit may pusong mas malaki kaysa sa sinuman. Isang lalaking nakita ang kanyang halaga nang walang ibang nakakakita. Isang lalaking nagbigay sa kanya ng sarili niyang bahay. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kaliwang kamay kay Edwin. Kinuha ni Edwin ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa kagalakan. Maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Melissa. Ang perlas ay kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Niyakap ni Melissa si Edwin ng mahigpit. "Mahal kita, Edwin," bulong niya. "Mahal na mahal kita." Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumubog. Sa likod ng mga bundok, iniiwan ang dalawang tao. Sa loob ng lumihan na yakap-yakap ang isa't isa. Ang amoy ng mainit na lomi ay patuloy na bumabalot sa hangin. Ang lumihan ni Lola at ni Edwin ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang tahanan. Isang tahanan na itinayo, hindi ng kayamanan o ng talino, kundi ng pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Isang lugar kung saan ang bawat mangkok ng lomi ay nagdadala ng kwento ng pagbangon at ang bawat ngiti ay nangangako ng isang masaganang bukas.